Quadruplets gumawa ng paraan para muling mapaglapit ang nagkahiwalay na magulang. Magtagumpay din kaya sila? Sa ilalim ng gabi, may dalawang batang lalaking 5 taong gulang na parehong nakasuot ng jacket at backpack na siyang palingalinga sa madilim na paligid habang sila ay nasa park at animoy may hinihintay. Kuya Gustos, tingin mo ba darating si May at April para makipagkita sa atin? Tanungan ng batang si June sa kanyang kuya. Tumangutango naman si Augustus. Oo naman, sure ako na darating sila. Medyo ilang linggo na rin noong huli natin silang nakita kaya paniguradong pupuntahan nila tayo. Sagot nga ni Augustus sa kanyang kapatid. Sa tingin mo ba, nabasa nila yung sulat na pinadala mo kay Lola para kina May at April? Usisa pa nga ni June. Sigurado rin ako nabasa nila yun kasi alam kong ibibigay ni Lola yun sa kanila. Mabilis na sagot nga ni Augustus. Naiinip ka na ba, June? Huwag kang mag-alala, darating sila. Maghintay lang tayo. Dagdag na sabi pa nga nito sa kapatid. Nag-aalala lang kasi ako, kuya. Paano kung nalaman ni Mommy yung balak natin? Paano kung hindi niya pinayagan si May at April na umalis lalo na't gabi na? June, tiyak naman akong gagawa rin ng paraan si May at saka April para tumakas sa bahay nila. Alam kong gusto na rin nila tayong makita kaya maghintay pa tayo, okay? Nakangusong tumawa-tawa na nga lamang ang batang si June sa kanyang kambal at naghintay pa nga sila ng ilan minuto. Hindi naman nagtagal ay may natanaw na nga rin silang dalawang batang babae na may backpack at pareho ring nakasuot ng jacket na sa tingin nila ay ang dalawa nga nilang kambal na kapatid pang hinihintay. Kuya Gustos! Kuya June! Excited na sigaw nga ng dalawang batang si May at April. Nang patakbo nga nilang nilapitan ng dalawang batang lalaki, kanina pa naghihintay sa kanila. May, April, bakit ngayon lang kayo? May pag-alala ang boses na tanong ng batang si June sa dalawang kapatid. Sorry kuya, medyo nahirapan kasi kaming takasan si Mommy. Sagot ng batang si May. Hindi pa kayo nasundan? Sabat naman ng batang si Augustus na sinipat pa nga ang tingin sa daan na siyang pinanggalingan ng dalawa niyang kapatid para i-check kung may nakasunod ba sa mga to. Parehong umiling naman ang dalawang batang babae. Huwag kang mag-alala Kuya Augustus, hindi naman kami nasundan Ani nga ng bunsong si April. Okay sige, tara na umalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin dito. Pagyaya nga ng panganay ni si Augustus at pinangunahan nga ang paglalakad na siyang sinundan naman ng kanyang mga kapatid. Silang 4 ay quadruplets. Bunga sila ng mag-asawang sina Brian at Megan. Ngunit nang magkahiwalay ang kanilang mga magulang, ay nagkahiwalay rin silang magkakapatid. Matapos silang paghatian kung saan napunta sa kanilang ina sina May at April at napunta naman sa kanilang ama sina Augustus at June labis ngang naapektuhan ang 4 na bata sa nangyari. Lalo na at bihira na rin silang magkitang magkakapatid dahil kung minsan ay nakasalalay sa kanilang mga magulang ang pagbisita nila, sa bawat isa na siyang naging mahirap para sa quadruplets. Kung kaya't nang bisitahin ng kanilang lolo at lola sina Augustus at June sa bahay nila ay naisip nilang magpadala ng sulat para kina May at April para sa plano nilang lihim na pagkikita. At ngayon ay nangyari na nga iyon, nagtungo ang 4 na bata sa isang treehouse na dati na nilang tambayan. Doon ay muli nga silang nagsama-sama. Inalis nila sa kanilang mga balikat ang kanilang mga dalang backpack at inilabas ang mga pagkain na dinala nila at pinagsaluhan nilang 4 iyon. Samantala, sa bahay ni Megan ay abala siya sa paghahanda ng kanilang dinner. May, April, let's eat dinner na. Yaya nga ni Megan sa mga anak nang puntahan nga niyang mga to. Sa kwarto ngunit nagtaka siya nang hindi niya makita ang mga yon. Kaya naman hinanap niya ang dalawa niyang anak sa buong bahay. Ma, Pa, nakita niyo po ba si May at April?
Wala kasi sila sa kwarto nila nung pinuntahan ko para sa dinner eh. At hinanap ko na sila sa buong bahay pero hindi ko pa rin sila nakita. Nakita niyo ba sila? Nag-aalalang tanong nga ni Megan. Sa kanyang mga magulang na siyang nasa dining area na. Ang alam ko nasa kwarto lang sila kanina. Sagot naman ng ina ni Megan. Dahil doon ay dagling na takbo nga, palabas ng bahay si Megan at paulit-ulit nga na isinigaw ang pangalan ng dalawang bata. Inabala na nga rin niya ang kanilang mga kapitbahay at nagtanong-tanong. Subalit hindi niya pa rin natagpuan ang mga to. Nagsimulang bumilis ang kabog ng dibdib niya, dulot ng kabang lumalamon sa kanyang sistema. At dahil na nga rin sa labis na pag-aalala. Nang hindi na malaman ni Megan ang gagawin, kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang kanyang ex-husband para nga ipaalam ang nangyari. Hello Brian, nawawala si na April at May. Walang paligoy-ligoy nga nasabi ni Megan sa lalaki dahil nag-aalala na nga siya ng sobra. What do you mean na nawawala si na May at April? Reaksyon naman ni Brian sa kabilang linya, napahinto ang mga paa sa paghakbang paakyat sa hagdan. Hindi ko alam, pero nung pinuntahan ko sila kanina sa kwarto, wala sila. Hinanap ko na rin sila sa buong bahay maski sa mga kapitbahay. Nagtatanong-tanong na rin ako pero hindi rin nila nakita yung mga bata. Punong-puno ng pag-aalalang salaysay ni Megan. Ano na naman bang ginawa mo, Megan? Pinagalitan mo na naman ba sila? O baka hindi mo binigay ang gusto nila kaya sila umalis? Umawang ng bahagya ang labi ni Megan sa narinig. Hindi siya makapaniwala na siya pa talaga ang sinisisi ng dati niyang asawa. Teka nga Brian? Really? Sinisisi mo ba talaga ako? Sino ba dapat ang sisihin ko? Nasa poder mo yung mga bata at ngayon nawawala sila. Katwiran nga ni Brian. Saka nito itinuloy ang pag-akyat sa hagdan at nagtungo sa isang kwarto. Pinalibot niya ang paningin ngunit hindi niya nakitang dalawa na mga anak. Pwede ba Brian? Imbes na sisihin mo ko, tulungan mo na lang kaya ako na hanapin sila. Mariin na bigkas pa nga ni Megan. Mamaya na tayo mag-usap. Nasabi lang ni Brian at binabaan ng tawag nga si Megan. Yaya? Tawag ni Brian sa kasambahay habang mabilis ang pagbaba niya ng hagdan. Tagli namang tumakbo palapit sa kanyang katulong. Sir, bakit po? Nasaan sina Augustus at June? Tanong nga ni Brian. Wala po ba sila sa kwarto nila, sir? Bago po kasi ako bumaba kanina, nandoon po silang dalawa eh. Kakatapos lang po nilang maligo at nakasuot pa nga po sila ng jacket. Akala ko nga po aalis po kayong mag-aama eh. Hayag ng kasambahay. Dahil sa narinig ipatakbong hinanap nga ni Brian ang mga anak sa buong bahay, nabigo rin siyang matagpuan kaya naman tinawagan niya pabalik ang dati niyang asawa. Nawawala rin sila Augustus at June. Ang sabi ni Yaya, nakabihis daw sila kanina mukhang umalis ang mga bata. Bungad na imporma nga ni Brian. Ano? Teka, ibig sabihin naglayas ang mga anak natin? Reaksyon naman ni Megan sa kabilang linya. Hintayin mo ko, papunta ko dyan. Sabi ni Brian na patakbong nagtungo nga sa garahe, saka pinaharurot nga ang kotse. Tama bang narinig ko? Naglayas ang mga apo ko? Tanong ng ina ni Megan sa kanya na siyang nasa labas na nga rin ng bahay. Mukhang ganun na nga po siguro ang nangyari ma. Nawawala rin daw po kasi sina Augustus at June eh. Tugon nga ni Megan. Diyos ko po, sana naman walang mangyaring masama sa mga apo ko. Puno ng pag-aalalang usal nga ng ginang. Ano pang hinihintay natin? Hanapin na natin ang mga bata. Sabat naman ang mga ni Megan. Nabatid mong nag-aalala pa rin. Ang sabi po ni Brian pupunta po siya rito. Hintayin niyo lang po muna natin siya. Ani nga ni Megan. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na nga rin ng isang kotse na siyang sinalubong nga ni na Megan. Lumabas doon si Brian na kaagad lumapit nga sa kanila. Halika, hanapin na natin ang mga bata. Turan nga nito sa dating asawa. Tumango naman si Megan. Maghahanap din kami. Magbabalitaan na lang tayo kung sakaling makita natin ang mga apo.
Wika nga ng ama ni Megan, na willing din silang samahan sa paghahanap ng quadruplets. Sige po ma, mag-iingat po kayo ni mama. Bilin lang ni Megan sa kanyang mga magulang bago nga siya tuluyang sumakay sa passenger seat ng kotse nga ni Brian. So ano rin ang ginawa mo? At bakit umalis din sina Augustus at June? Biglang wika nga ni Megan sa gitna ng biyahe. Sinulyapan nga ni Brian ang dating asawa bago nito muling itinuo ng tingin sa kalsada. Wala akong ginawa, okay? Saad naman ni Brian. Talaga ba, Brian? Ang sabihin mo, hindi mo na makontrol ang mga bata dahil masyado mo silang ini-spoil. Megan, ngayon pa ba tayo magsisisihan? Nawawala ang mga anak natin kaya pwede bang mag-focus na lang tayo sa paghanap sa kanila? Napakunot noong nga si Megan. Bakit? Sino bang unang nangsisi? Hindi ba ikaw? Sumbat pa nga ni Megan dahil hindi pa rin nawala sa isip niya na nagawa pa nga siyang sisihin ng lalaki kanina sa kabila ng sitwasyon. Sorry, okay? Pero hindi naman kasi may tatanggi na may kasalanan ka rin dahil natakasan ka ng mga bata. Gate pa nga ni Brian. Tama ba tong ginawa nating pagtakas kina mommy at daddy nang hindi nagpapaalam? Baka magalit sila sa atin. Nag-aalalang turan nga ng bunsong si April sa kanyang mga kapatid matapos nitong uminom ng tubig mula sa kulay pink nitong tumbler. Sigurado akong hindi magagalit sa atin si daddy at maiintindihan niya kapag pinaliwanag natin sa kanyang lahat. Alam kong magagalit sa atin si mommy pero hindi dapat siya magalit dahil kasalanan naman nilang dalawa kung bakit natin to ginawa eh. Kung hindi sila naghiwalay, edi sana magkakasama pa rin tayo sa bahay at hindi natin kailangan na tumakas para lang magkita-kita. Paliwanag naman ng batang si Augustus. Tama si Kuya Augustus, kung may dapat mang sisihin sina mommy at daddy yun. Pinaghiwalay nila tayong magkakapatid at kung minsan pinagbabawalan pa tayong bumisita sa isa't isa kapag hindi sila kasama. Masyado naman silang busy. Pagsang-ayon nga ng batang si June sa kuya nga nito. Pero sa tingin ko, sobra na silang nag-aalala sa atin ngayon. Tanging naisambit na nga lamang ng batang si May. Huwag na nga natin silang isipin, mabuti pa maglaro na lang tayo ng mga games. Ani ng batang si June. At pareho nilang inilabas ni Augustus ang kanilang mga cellphone at iPad mula sa kanilang backpack. Ha? May mga cellphone at iPad na kayo? Pero 'di ba sabi ni mommy hindi pa tayo pwedeng magkaroon ng gadgets dahil masyado pa tayong mga bata? Reaksyon ng batang si May sa dalawa nga niyang kuya. Masyado naman kasing stricto sa atin si mommy. Halos lahat ng mga batang katulad natin may mga gadgets na rin. Mabuti pa si daddy, binilahan niya kaagad kami ni kuya nung sinabi namin sa kanya. Gusto niyo bang magpabili rin? Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko kay daddy para mabilhan na rin kayo ng iPad at cellphone para naman hindi kayo maboard sa pagbabasa lang ng mga libro, pagsusulat o kaya pagdodrawing. Wika nga ni June sa dalawang nakababatang kapatid. Pero sa edad natin, mainam pa rin naman talaga ang pagbabasa ng libro, pagsusulat at pagdodrawing bilang libangan kesa naman sa gadgets kasi pwede tayong maimpluwensyahan at maapektuhan ng mga utak natin. Katwira naman ni April. Huwag niyo na nga masyadong paniwalaan ang mga sinasabi ni mommy. Iba pa rin kapag bata pa lang tayo, alam na natin kung paano gumamit ng gadgets at social media. Huwag na nga rin natin silang pag-usapan, mabuti pa, mag-enjoy na lang tayo. Wika pa nga ni June. At pareho nga nilang tinuruan ni Augustus ang kanilang dalawang kapatid na sina May at April kung paano gumamit ng iPad at cellphone. Halos 3 oras na ngang naghahanap sina Megan at Brian, ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang kanilang mga anak. At sa bawat minutong lumilipas
ay mas lalo lang nadaragdagan ang kanilang pag-aalala. Hininto ni Brian ang kotse at lumabas silang pareho ni Megan. Saka nagtanong-tanong sa mga taong makita nila. Saan ba sila nagpunta? Sana naman walang masamang nangyari sa kanila. Wika nga ni Megan at naupo sa bench. Doon ay nagsimula nga siyang tawagan lahat ng makakakilala niya para magtanong-tanong din. Ngunit lahat sila ay wala ring impormasyon patungkol sa mga bata. Hindi na napigilan ni Megan ang mapaluha. Hindi na rin niya kasi alam kung anong iisipin. Lalo na't this oras ng gabi nawawala ang 4 niyang mga anak. Nang mapansin nga ni Brian si Megan na umiiyak, nilapitan niya ito. Huwag ka sanang mag-isip ng kung ano-ano. Mahanap din natin sila. Ani nga ni Brian na animoy nais pag-aani ng loob ng dating asawa. Hindi ko lang talaga maiwasan. Dahil sobrang nag-aalala na talaga ako para sa kanila. Ayoko may mangyaring masama sa mga anak ko. Hindi ko naman kasi alam kung paano magiging kalmado katulad mo sa kabila ng sitwasyon ngayon. Kunot noo nga, nasaad ni Brian. Tingin mo ba, hindi rin ako nag-aalala ng gusto sa mga bata? Katulad mo, hindi ko na rin alam kung anong iisipin ko. Pero mas pinipili kong maging kalmado dahil wala naman kaming maitutulong kung magpapanik ako. Iiyak, magwawala at mag-iisip ng mga negatibong bagay. Magsasalita pa nga sana si Megan, ngunit hindi yun natuloy nang mag-ring ang kanyang cellphone na siyang sinagot niya rin kaagad. Hello ma, may balita na po ba kayo? Nakita niyo na po ba ang mga anak ko? Hindi pa. Pero mukhang may idea na ako kung saan sila nagpunta. Naalala ko kasi nung binisita ko sina Augustus at June kahapon. Nagpadala sila sa akin ng sulat para ibigay kina Mia at April, kaya bumalik kami ng papa mo sa bahay para hanapin yun. At nabasa ko sa sulat na magkikita raw sila sa treehouse, kaya tingin ko nandun sila. Paliwanag nga ng ina ni Megan sa kabilang linya. Matapos marinig ni Megan yun, ay binabaan nga niya ng tawag ang kanyang ina at dagling nagtungo sa loob ng kotse. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Brian, subalit sumunod na nga lamang din siya at nagtungo sa driver's seat. Anong balita? Nahanap na daw ba ang mga bata? Kagad na usisa nga ni Brian. Pumunta tayo sa treehouse. Tanging sagot lang ni Megan. Ilang segundo lang bago yun napagtanto ni Brian at mabilis nga niyang pinaandar ang sasakyan. Sigurado ka bang nandito ang mga bata? Paniniguradong tanong pa nga ni Brian. Nangihinto niya ang sasakyan. Ang sabi ni Mama, nagpadala raw ng sulat si Augustus para kin April at May. Nakalagay daw doon na magkikita sila sa treehouse, kaya for sure nandito sila. Sagot ni Megan at mabilis na tinanggal ang seatbelt sa kanyang katawan, saka nagmadaling lumabas ang kotse. Patakbo nilang tinahak ang daan patungo sa treehouse at naibsan nga ang pag-aalala nilang dalawa nang makita nilang nakasindi ang ilaw doon. Upang makatiyak ay sinimulang akyatin ni Megan ang hagdan, ngunit sa hindi inaasahan ay nagkamali siya ng pag-apak na naging dahilan ng kaniyang pagkahulog, kung saan to the rescue si Brian. Nakaagad, sinalo ang dating asawa, parehong may gulat na reaksyon ang kanilang mga mukha. Kasalukuyang nakahawak si Megan sa mga balikat ng lalaki, habang ang mga kamay naman ni Brian ay nakaalalay sa bewang niya. Ilang segundo rin silang nagkatitigan bago sila parehas na nag-iwas ng tingin at lumayo sa isa't isa. Napatikim naman si Brian at napakamot sa batok niya. Tulungan na kaya kitang umakyat? Pagalok pa nga ng lalaki nang muling umakyat nga sa hagdan si Megan. Hindi na, kaya ko ng sarili ko. Supladang pagtanggi naman ni Megan. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Ikaw pang may ganang magsuplada. Kapag nahulog ka ulit, huwag kang mag-e-expect na sasaluhin kita. Asik naman ni Brian. Tinarayan lang ng mga mata ni Megan ng lalaki bago siya maingat na umakyat ng hagdan patungo sa treehouse. Tagumpay naman niyang nagawa yun at pagdating nga sa mismong treehouse
ay nagpakawala siya ng isang maginawang buntong hininga. Tuluyang napawi ang pag-aalala niya nang matagpuan niya ang 4 nilang anak na nakahiga at natutulog. Nandyan ba sila? Tanungan ni Brian habang nakatingala sa dating asawa. Hindi naman sumagot nga si Megan, kaya naman naisip ni Brian na umakyat na rin para nga makita kung nandoon nga ang mga bata. Napabuntong hininga siya. I'm glad they are safe, ani ni Brian. Dahil doon napalingon nga si Megan sa kanyang likuran at doon na nga lamang niya napagtanto na naroon na rin ang lalaki na kung titignan ay parabang nakayakap ito sa kanya. Napalunok naman si Megan dahil sa lapit ng distansya ng kanilang mga anak. Ano? Aakyat ka ba o mananatili lang tayong ganitong posisyon hanggang sa magising mga bata? Pabulong na tanong nga ni Brian. May pagkapilyo nga sa boses nito. Dali-dali namang umakyat si Megan at naupo sa gilid. Sumilay ang munting ngisi sa gilid nga ng labi ni Brian bago siya tuluyang umakyat at naupo sa tabi ng dati niyang asawa. Pareho silang pinagmasdan ang 4 nilang anak na mahimbing na natutulog. Sa tahimik na gabi ay tanging huni lamang ng mga kuliglig sa paligid ang kanilang naririnig. Hindi ko akalain na maiisipan nilang tumakas para magkita-kita rito. Biglang pagbasag ni Brian sa katahimikan na bumabalot nga sa kanila. Namiss siguro nilang magkakasamang magpunta rito sa treehouse. Hayag naman ni Megan. Muli silang nabalot ng katahimikan. Nang wala nang umimik pa. Maya-maya pa ay nakaramdam ng lamig si Megan, kaya naiyakap nga niya ang kanyang mga braso sa sarili. Napansin naman niya ni Brian kaya walang pagdadalawang isip na hinubad niya ang suot niyang jacket at ibinalot yun sa katawan ng dati niyang asawa. Hindi naman umalma si Megan at pasimple lang nitong sinulyapan ng lalaki. Matagal na rin noong huling tumambay tayo rito sa treehouse. Naiisang buong pamilya. Ani nga ni Brian at sinariwang mga alaala nila noon. Tama ka. Matagal na nga yun at hindi ko na maalala kung kailan. Pagsang-ayon naman ni Megan. Ilang saglit pa ay napansin nila ang unti-unting paggalaw ng anak nilang si June na animoy nagising. Mommy, Daddy? Ano pang ginagawa niyo rito? Gulantang ang reaksyon ng batang si June pagdilat nga ng mga mata. Dahil sa ingay nga, nanilikha nga ni June na isa-isa na nga ring nagising ang 3 pa niyang mga kapatid na siyang napabangon na rin at napatingin sa kanilang mga magulang. Hindi ba ako dapat ang nagtatanong sa inyo kung ang ginagawa niyo rito? Nang gantong oras. Oras na ng gabi. Bakit hindi mo lamang kayo nagpapaalam sa amin? Pabalik na tanong nga ni Megan nang isa-isa niyang tinignan ang kanyang mga anak. Nagkatingin na naman ang mga quadruplets sa isa't isa. Ngayon ay kasalukuyang tahimik na magkakatabi ang 4 na bata sa backseat habang seryoso ang mukha ni Megan. Pati na rin si Brian na seryoso rin sa pagdadrive at pauwi na nga sila sa bahay ni na Megan. Diyos ko, mabuti naman at ayos lang kayong mga apo ko. Sobra kaming nagalala sa inyo. Salubong ng ina ni Megan sa kanila at niyakap nga ang mga bata. Lola, Lolo, Mommy, Daddy, sorry po kung pinag-alala po namin kayo pangako po, hindi na po namin to uulitin. Wika nga ng batang si May, na animoy nagsisisi nga sa ginawa nilang pagtakas. Bakit nyo ba kasi naisip yun ha? Hindi nyo ba alam na sobrang delikado para sa mga batang katulad ninyo? Ang bigla-bigla na lang tumatakas lalo na sa gabi. Paano na lang kung may nangyaring masama sa inyo? Paano kung may masamang tao kayong makasalamuha? Hindi nyo alam kung gaano nyo kami pinag-alala. Mahinahon ang boses na sermon nga ni Megan sa mga bata. Nagawa lang naman po namin yun kasi namiss na po namin yung magkakasama po kaming 4 Saka ayos lang naman po kami at hindi naman po kami napahamak. Hayag nga ng batang si June. O sige na, basta wag nyo nang uulitin ulit yun ha. Sa susunod, sabi naman nila. Mali pa rin ang ginawa ninyo. Siguro nga okay kayo ngayon pero paano nga kung nagkataon na may nangyaring masama?
Hindi ba lagi ko kayong sinasabihan noon pa na wag kayong aalis nang hindi kami kasama at hindi nagpapaalam sa amin? Paninermon pa nga ni Megan. Huwag na po kayong magalit sa amin, Mommy. Hindi naman po namin gagawin po yun. Kung hindi niyo po kami pinaghiwa-hiwalay na magkakapatid eh. Mabuti pa si Daddy, hindi po siya nagagalit dahil naiintindihan niya po kung bakit namin ginawa yun. Biglang sabat nga ng batang si Augustus, na medyo mataas nga ang boses, na siyang ikinagulantang naman ng lahat, lalo na ni Megan, na bagyang natigilan. Augustus apo, nag-aalala lang naman ang mommy niyo sa inyo. Dahil totoo namang mali ang ginawa ninyong bigla na nga lamang pagtakas. Pero mas lalong hindi tama na sumagot ng ganyan at pagtaasan ng boses ang mommy niyo. Ani nga ng ina nga ni Megan, na siyang sumabat na nga. Napasimangot na nga lamang si Augustus at padabog na tumakbo, paakyat ng kwarto na siyang sinundan ng 3 pa nitong mga kapatid. Yun ba talaga ang gusto mong mangyari ha? Ang pagmukain akong masama sa harap ng mga bata? Bali nga ni Megan sa dating asawa. Ako pa talagang sisisihin mo rito, Megan? Hindi ko kasalanan na sinusubukan kong intindihin ng mga bata at iniiwasan ko lang sila. Napagalitan dahil baka mas lalo silang magrebelde at sumama ang loob. Ikaw nga tong dapat intindihin sila. Sinermonan mo pa. Sad nga ni Brian. So sinasabi mong mali yung ginawa ko na pagsabihan ng mga bata? Alam mo Brian, kaya naiisip nila ang mga ganong bagay dahil sa mali mong katwiran eh. Napakaluwag mo kasi. Iniisip tuloy nila na okay lang yung ginawa nila. Tama na yan. Huwag na kayong magtalo dyan. Mabuti pa magpahinga na rin kayo dahil alam kong napapagod din kayo sa paghahanap sa mga bata. Pumagitan na nga ang ina ni Megan sa kanila bago ito umakyat na rin kasama ang ama ni Megan. Napahugot naman ng isang buntong hininga si Megan at sinamaan ang tingin ng lalaki bago nga niya ito iniwan. At napailing-iling na nga lamang si Brian. Nang silipin ni Megan sa kwarto ang mga bata, ay nakita niyang magkatabing natutulog sa isang kama sina Augustus at June, habang magkatabi naman sina May at April sa isa pang kama. Nilapitan niya ang mga ito para ayusin ang kumot at isa-isang hinagkan sa mga noo bago siya umalis at nagtungo na sa kwarto niya. At doon lamang din niya napansin na suot pa pala niya ang jacket ni Brian. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa sala para silipin ang lalaki na namataan niyang natutulog na sa sofa. Kaya naman kumuha siya ng kumot at maingat na kinumutan si Brian. Kinabukasan ay maagang nagising si Megan kaya naghanda siya ng almusal at nang magising naman si Brian ay nakahanda na ang lahat sa mesa. Tinawag na ni Megan ang kaniyang mga magulang at ang mga bata para nga sabay-sabay na mag-umagahan. Nakatulog naman ba kayo ng maayos mga apo? May ngiti sa mga labing tanong ng ginang sa mga apo nito. Sabay-sabay naman na tumango nga ang quadruplets. Mahimbing po ang tulog namin, Lola. Lalo na po't kasama po namin sina May at April. Malawak naman ang ngiting tugon ng batang si Augustus sa kanyang lola. Mga anak, pasensya na pala kayo kagabi kung nasermonan ko kayo ha. Sadyang nag-alala lang kasi talaga ako ng husto eh. Si Megan naman ang nagsalita. Naiintindihan na po namin, Mommy. Pasensya na rin po kayo kung nasagot ko po kayo ha. Turan nga ng batang si Augustus na siyang naging dahilan ng pagngiti ni Megan. Makalipas ang ilang minuto habang enjoy nga silang kumakain ng almusal, napatikim nga si Brian. Siya nga pala Megan, malapit na ang pasukan. Kung sakaling hindi ka pwede sa araw ng enrollment, kahit ako nang mag-enroll sa mga bata sa school, napapasukan nila. Sabi nga ni Brian sa dating kasintahan na nakaupo nga sa kanyang tapat. Don't tell me, ipipilit mo talaga yung gusto mo na sa private school mag-aral ng mga bata? Ano namang problema doon? Teka, don't tell me na ipipilit mo rin ang gusto mo na sa public school mag-aral ng mga bata. Sabat naman ni Brian. Doon naman kasi dapat mag-aaral ng mga bata. Gihit ni Megan. Napakunot noo nga si Brian. Pero bakit kailangan sa public school pa rin? Effort naman silang pag-aralin sa private school ah.
Isa pa, hindi ako nakatitiyak sa kaligtasan at sa quality ng education nila kung sa public school mo sila papaaralin. Brian, gusto kong matutong mamuhay ng simple at normal ang mga bata. At maranasan lang nila yun kapag sa public school sila nag-aral. Hindi katulad kapag sa private school na puro spoiled brat ang mga makakasama nila doon. Saka, huwag mong maliitin ang kalidad ng education sa public school ha. Dahil minsan hindi yun nasusukat sa kung gaano kaganda ang paaralan at sa laki ng tuition. Yan ang hirap sa'yo, Megan. Nagdedesisyon ka base lang sa pinaniniwalaan mo at hindi mo iniisip ang mga bata. Pwede ba, Brian? Huwag mo nga palabasin na parang ako ang selfish dito. Dahil ang kapakanan lang din ng mga anak natin ang iniisip ko. Padabog na inilapag nga ni Megan ang kubyerto sa pinggan nito na siyang naglikha ng ingay na ikinagulantang ng lahat. Pwede ba? Kung gusto niyong mag-away, wag dito. Hindi man lang kayo nahiyang magtalo sa harapan ng mga bata at ng pagkain. Hindi naman na kayo mga bata kaya sana naman ilugar niyo ang galit niyo sa isa't isa. I'm sorry, ma. Paghingi ng paumanhin ni Brian habang si Megan ay nanatili lang na walang imik. Matapos kumain ay nagtipon-tipon sa sala ang mga bata at masayang naglaro ang mga ito habang nakangiti lang na pinapanood sila ng kanilang lolo at lola. Habang si Brian ay nanatili sa dining area para tulungan sa pagliligpit ng mga pinagkainan ang dating asawa na si Megan. Pagkatapos ay nagtungo naman sila sa sala at napangiti nga silang pareho nang makita nilang masasaya ang mga anak nila. Ngunit dagling naglaho ang ngiti ni Megan at napalitan ng pagkakunot ng noo nang makita nitong naglabas ng iPad at cellphone ang dalawang anak na sina Augustus at June. Teka, ano yun? Bakit mo sila binila ng gadgets? Palingan ni Megan sa lalaki. Ano na naman ba ang masama, Megan? Lahat na lang ba ipinagbabawal mo sa mga bata? Paano mo ba sila gustong palaki na? Gusto mo ba silang pagkaitan ng mga bagay na kaya naman natin ibigay sa kanila? Hindi yun ang point, Brian. Ayoko lang naman na sa mura nilang edad may expose na kaagad sila sa gadgets at sa mga social media. Alam mo naman siguro na magkakaroon ng negatibong epekto yun sa kanila, di ba? Mga bata pa sila. At mas mainam kung ma-enjoy nila ang buhay bilang mga bata at mga bagay na angkop sa mga edad nila. Mahirap ba intindihin yun? Nagpakawala nga ng malalim na buntong hininga si Brian. Saka tinignan nga sa mga mata ang dating asawa. Look, I'm just doing everything for the kids to make them happy. At hindi ko na alam ang gagawin ko dahil lahat na lang ng gawin ko ay mali para sa'yo. When in fact, gusto ko lang naman silang maging masaya, maging malaya at ma-enjoy ang komportableng buhay. Napalunok naman si Megan. Hindi mo talaga ako maintindihan no, Brian? Palibhasa kasi ikaw. Pinanganak, nasunod sa layaw. At naibibigay lahat ng gusto mo nang walang kahirap-hirap. Bubuka ka pa sana ang bibig ni Brian para magsalita. Ngunit bigla itong natahimik nang mapatingin sa isang direksyon na siyang tinignan din ni Megan at tuon lamang niya na pagtanto na seryoso nang nakatingin sa kanila ang kanyang mga magulang, kaya natigil ang kanilang pagtatalo. Napamura na nga lamang siya. Ang bobo at tanga naman kasi ng kakampi ko Biglang bulalas nga ng batang si June. Habang naglalaro ito sa kanyang iPad na siyang nagpagulat nga sa mga matatanda. June, saan mo natutunan yung mga bad words? Gulantang ang reaksyon ni Megan. Sorry po. Sambit naman ng batang si June nang itakip nga nito ang munting palad sa kanyang bibig. Mariin nga na ipinikit ni Megan ang kanyang mga mata. Muli na namang kumulo ang dugo niya. Dulot ng galit na nararamdaman para sa lalaki. Kaya hinila niya si Brian patungo sa kusina para kumprontahin. Tignan mo nang ginawa mo? Dahil in-expose mo kaagad sa gadgets ang mga bata, kaya kung ano-ano na lang natututunan nila. Hindi lang yun. Nagagawa na rin nilang sumagot sa akin na hindi naman nila ginagawa noon. Alam mo, hindi naman ganyan noon sina Augustus at June Kung alam ko lang na ganito ang magiging epekto ng paraan ng pagpapalaki mo sa kanila,
Sana pala isinama ko na lang sila at hindi ko na hinayaan na maiwan sila dito. Gigil ang boses nga na bulyaw naman ni Megan. Sa dating asawa, mabuti pa sa kanalang tayo mag-usap kapag kalmado ka na. Tanging nasabi na lamang ni Brian bago nito tinalikuran si Megan at niyaya nga niyang umalis ang dalawang anak. May, April, huwag kayong mag-alala. Kapag nagkita-kita tayo, maglalaro ulit tayo. Turan nga ni Augusto sa dalawang kapatid. Sige kuya, mag-iingat po kayo sa pag-uwi ah. At tuluyan na nga silang nagpaalam sa isa't isa. At nang umalis na nga sina Brian kasama nga ang dalawang anak, ay bumalik na rin sa loob sina Megan. Niyaya naman, nangaman ni Megan ang dalawa niyang mga anak na maglaro sa garden kaya naiwan silang dalawa ng kanilang ina sa sala. Megan anak, bilang nanay mo, gusto lang sana kitang payuhan. Alam kong magkaiba kayo ng asawa mo. Ex-husband po ma. Pagkukorek naman ni Megan sa kanyang ina nang putulin nga niya ang pagsasalita nito. Well, technically, kasal pa rin naman kayo sa papel, kaya legal pa rin kayong mag-asawa kahit na naghiwalay na kayo. So ayun, alam ko magkaiba kayo ng paraan kung paano nyo gustong palaki ng mga anak nyo. At naiintindihan ko yun bilang isang magulang. Pero sana minsan, pakinggan nyo rin ang isa't isa. Higit sa lahat, pakinggan nyo rin ang mga bata at sa kung ano ba ang gusto nila. Hindi yung kayong lang dalawa ni Brian ang magdedesisyon dahil tignan mo naman ang naging epekto. Naghiwalay nga kayo pero sino ang higit na mas naapektuhan? Hindi bang mga bata? Tapos pinapakita nyo pa sa kanila yung pag-aaway nyo. Dahil sa padalos-dalos ng desisyon nyo ni Brian, naghiwalay ang magkakapatid. Bilang mga bata, alam kong gusto lang naman nila na magsama-sama kayo at yun ang tiyak kong higit na magpapasaya sa kanila. Saad nga ng ina nito. What are you implying, ma? Gusto niyo po ba magkabalikan kami ni Brian? Yun po ba ang tingin niyong solusyon? Seriously? Sinasabi ko lang naman na kung pwede pang maayos, subukan yung pag-usapan ng masinsinan. Pero paano naman kami makakapag-usap ng maayos kung ganito ang ginagawa niya? Nakita niyo naman pong epekto sa mga anak ko ng maling paraan ng pagpapalaki niya. At kahit na ipilit ko ang gusto kong mangyari, hindi rin siya makikinig dahil ipipilit din naman niya ang gusto niya. Pagdadahilan nga ni Megan. Pagdating naman ni na Brian, sa kanilang bahay kaagad nga niyang kinausap ang mga bata. Oo nga pala, saan mo nga pala natutunan yung mga bad words na nasabi mo kanina? Mahinaw ng boses nga na pang-uusisan ni Brian sa anak nitong si June. Sa mga kalaro ko po online, Daddy. Madalas ko rin pong marinig po sa napapanood kong pong clips tsaka videos. Expression lang naman po yun, Daddy, kaya hindi po big deal. Paliwanag nga ni June sa kanyang ama. Actually, big deal yun, anak. Hindi tama na natututunan mo yung mga ganong bad words. Ganito na lang. Ipangako niyo sa akin na hindi kayo magsasalita ng kahit na anong bad words. At hindi niyo rin sasagutin ng pabalang at saka pagtaas ng boses ng mommy niyo. Tapos, papayagan ko kayo bukas na dumalaw sa kanila. Ano sa tingin niyo? Talaga po, Daddy? Deal po! Mabilis at sabay na bulalas nga ng kambal. Promise po, hindi ko na po pagtataasan ng boses si mommy. Sabi pa nga ni Augustus. Promise din po, iiwasan ko na pong magsabi ng bad words. Saad naman ni June. Napangiti si Brian sa mabilis na pagtugon nga ng kanyang mga anak. Mabilis na natapos ang araw at excited na nga ang dalawang bata na dumalaw kina Megan pagdating ay kaagad na pinuntahan ni na Augustus at June ang nakababata nilang kapatid na sina May at April sa kwarto. Kuya June, Kuya Augustus, bakit kayo nandito? Pinayagan kayo ni Daddy na dumalaw? Hindi makapaniwalang reaksyon pa nga ng batang si May nang makitang dalawang kakambal. Tumango naman si Augustus. Pinayagan kami ni Daddy pero kapalit nun, hindi ko na ulit pagtataasan ng boses si Mommy at si June naman, hindi iiwasan na nga rin yung pagigsabi ng bad words. Pero May at April, may tatanong sana ako sa inyo. Gusto niyo pa bang magkabalikan sila Mommy at Daddy? Tanong nga ng dalawang nakababatang kapatid. Parehong tumango-tango naman sina May at April. Syempre naman kuya,
Totoo niyan, lagi ko ang pinagdarasal na sana mabuo na ulit yung pamilya natin para magkakasama na ulit tayo sa isang bahay. Ang kaso lang kasi, hindi ko lang maiwasan na malungkot kapag nakikita ko silang nag-aaway eh. Hayag nga ng bunsong si April at napanguso pa. Gusto rin namin ni June na mabuo ulit ang pamilya natin para hindi na tayo magkakalayo pa. Ani naman ang batang si Augustus. Pero paano naman natin magagawa yun eh, mukhang hate nga ni mommy at dading isa't isa. Wika naman ni May. Biglang tumayo naman si June, saka sumilip sa labas ng kwarto nang makita nga niya na walang ibang tao yung muli nga niyang isinarang pinto at nilak yun, saka bumalik sa kama kung saan nagtipon-tipon nga ang kanyang mga kapatid. Ano naman ang naisip mong plano, kuya? Pag-uusisa ni May. Nang mga sandaling iyon ay isang ngisi ang siyang lumitaw sa munting mga labi ng batang si June, saka ipinaliwanag sa kaniyang mga kakambal ang naisip niyang plano. Pagkaraan lang ng ilang araw ay sina May at April naman ang siyang nakiusap sa kanilang ina na kung pwede silang dumalaw sa bahay ng kanilang ama. At wala na ngang nagawa pa si Megan kundi ang pumayag at samahan ng mga bata. Pagpasok sa loob ng bahay ay masayang sinalubong ng magkakakambalang isa't isa. Ipinalibot ni Megan ang paningin sa buong bahay dahil ngayon na lamang ulit siya nakapunta roon. Ilang segundo lang ay kaagad na rumehistro ang pagtataka sa mukha ni Megan nang makita niya si Brian na may kasamang babae na nagtungo sa sala para salubungin sila. Hi, ako nga pala si Dea. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa pero nagkita na tayo noon bago pa kayo ikasal ni Brian. Hindi lang ako naka-attend sa kasal ninyo kasi nasa US ako. And now I'm back. Nakakalungkot lang na malaman na hiwalay na pala kayo ni Brian. Turan nga ng babae kay Megan. Anong ginagawa mo rito? Iyan nga ang unang lumabas mula sa bibig ni Megan. Dahil totoo rin namang nagtataka siya kung anong ginagawa ng babae sa bahay nila. Marahil ay hiwalay na nga sila ni Brian, ngunit bilang legal pa rin silang mag-asawa, ay bahay pa rin nila ni Brian yun. Bumisita lang. Gusto niya rin kasi makalala yung mga bata. Si Brian na nga ang sumagot. Hindi naman na umimik pa si Megan. Sa halip ay itinuon na lamang niya ang atensyon sa mga bata. Ngunit hindi rin naging maayos ang mood niya ng araw na yon dahil kapansin-pansin kung gaano kabilis naging ka-close ng mga bata si Dea at hindi rin nakawala sa pansin niya ang madalas na paglapit ng babae kay Brian. Kinabukasan ay sina Brian naman ang dumalaw sa bahay ni Megan kung saan nadatnan nila roon ang isang lalaki na bisita ni Megan. Hindi ko alam na magaling ka pa rin palang mag-drawing ngayon? Puri nga ni Kian kay Megan. Habang kasalukuyan nga silang gumuguhit kasama, sina May at April. Pati na rin sina June at Augustus na sinubukan din mag-drawing. Kung saan si Brian nakaupo lamang sa sofa, abala sa kanyang cellphone na kung minsan ay kunot ang noong pasimpleng sinusulyapan. Sina Megan at Kian. Mas magaling ka pa rin. Kaya ka nga naging architect eh. Napuri naman ni Megan sa kaibigan. Tumikhim si Brian, kaya napatingin sa kaniya sina Megan. Ngunit hindi na lamang pinansin ni Megan ang dating asawa at nag-focus na lamang sa kanilang ginagawang pagdodrawing para libangin ang mga sarili. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na rin si Kian sa kanila. Hindi pa man nakakaupo ay biglang tumunog ang message ringtone ng cellphone ni Megan at nang mabasa ang text message sa kaniya ni Brian ay nabalot siya ng pagtataka. Gayoon pa man ay pinuntahan na lamang niya ito sa kusina. Anong pakuluto? Bakit kailangan mo pa ako i-text para pupuntahin dito? Pungad na tanong nga ni Megan sa dating asawa. What was that? Mas lalong ang kumunot ang noon ni Megan dahil hindi niya batid kung anong tinutukoy ng lalaki. Anong sinasabi mo? Takang tanong nga ni Megan. Bakit nandito yung Kian na yun kanina?
Kailan pa siya dumadalaw sa inyo? Seryosong pang-uusisa nga ni Brian habang nasa bulsa nga ng pants ang kanyang mga kamay. Bakit anong problema kung nagpunta rito si Kian? Kaibigan ko siya. Isa pa, ngayong araw lang naman siya dumalaw dahil gusto niyang mga musta. I didn't know na nagpapapunta ka na pala ng ibang lalaki rito. Nagpantig naman ang tenga ni Megan dahil sa narinig na animoy, inaakusahan nga siya nito ng kung ano. Teka nga, ano naman sa'yo kung magpapunta ako ng ibang lalaki rito? Kaibigan ko lang naman siya at bukod doon, hiwalay naman na tayo, diba? Ikaw nga tong unang nagpapunta ng ibang babae sa bahay natin eh. Kung ganun, gumaganti ka? Kaya ngayon, ikaw naman ang nagdala ng ibang lalaki rito? Wika ni Brian at naringkit nga ang mga mata. At bakit naman ako gaganti? Tanong ni Megan. Dahil nagsiselos ka. Bahagyang natigilan si Megan. Gusto niya yung i-deny, subalit walang lumalabas na maski anong salita mula sa bibig niya. Na para bang nagkaroon ng bara sa kanyang lalamunan. See? Hindi ka makapagsalita, ibig sabihin nagsiselos ka nga. Nakangising usal nga ni Brian. Hindi ako nagsiselos. Asik ni Megan, nang sa wakas ay nagawa na nga niyang makapagsalita. Aminin mo na lang kasi na nagsiselos ka kay Dea, kaya gumanti ka at pinapunta mo din dito ang kaibigan mong si Ken para pagselosin ako, diba? Gate pa nga ni Brian. Bumuntong hininga si Megan. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako nagsiselos. At mas lalong hindi ko pinapunta rito si Kian para lang pagselosin o gantihan ka dahil una sa lahat, hindi ko naman alam na dadalaw siya. Alam mo masyado kang bilib sa sarili mo no? Kaya kung ano yan pumapasok sa isip mo. Pagkatapos sabihin niyo ni Megan sa lalaki, tinalikuran na nga niya ito. Nagdaan pa ang ilang mga araw at muli ngang nag-cruise ang mga landas ni Megan at Brian sa hindi inaasahang pagkakataon. Megan? Kita mo nga naman. What a small world. Nagkita-kita pa tayo rito sa mall. Nandito rin ba kayo para mamasyal? Pakausap nga ni Dea kay Megan nang makasalubong nga sila sa mall. Sandaling nagkatinginan nga ang dating mag-asawa. Ngunit nagliring napukol ang tingin ni Brian sa lalaking kasama ni Megan na si Kian. Palihim itong napabuntong hininga na animoy hindi nagustuhan ang nakikita. Nagaya kasi bigla itong bata na mag-mall. Hindi ko naman matanggihan at sinama na rin naman namin ang kaibigan ko. Sagot ni Megan. Ganun ba? Quadruplets nga talaga sila kasi biglang nagaya din sina Augustus na mamasyal. Namamanghang usal nga ni Dea. Alam niyo mabuti pa magsama-sama na tayo. Kumain na ba kayo? Kung hindi pa sabay-sabay na tayong kumain. Suwestyon pa ng talaga. Sinulya pa ni Megan ang 4 niyang mga anak na abala sa pakikipag-usap sa isa't isa at batid ang pagkatuwa sa mga reaksyon nito. Magkakasama nga silang nagtungo sa isang restaurant para kumain. At simula pa kanina, nanatili pa ring tahimik si Brian na tila ba nawala sa mood. Daddy, Mommy, alis lang po sana kami sandali para maghanap po ng banyo. Mahaba po kasi yung pila sa banyo rito eh. Maya-maya pa ay paalam nga ng batang si June. Sinulya pa naman ni Megan ang gawing restroom at nakumpirma nga niyang medyo mahaba nga talaga ang pila. O sige anak, basta bumalik kayo kagad ah. Tumangutango naman ang quadruplets bilang tugon. Sa kanila, nilisan ng restaurant at nagtungo sa malapit na banyo at sa labas nga nun, sila ay nag-usap-usap na para bang nagpupulong. Sa tingin niyo ba effective tong ginagawa natin? Pabulong na tanong nga ng bunsong si April sa kanyang mga kakambal. Tingin ko effective naman. Kung napapansin niyo, parang nawala sa mood si Daddy. Kaya sigurado ako nagsiselos siya kasi kasama ni Mommy ngayon si Mr. Kian. Hayag pa nga ni Augustus. Si Mommy, nagsiselos kaya siya kay Miss Dea? Tanong nga ni April. Confident na tumangutango naman si June. Nag-search ako dati kung paano malalaman na nagsiselos ang isang tao.
Nakita ko rin yung mga sign na yun kay Mommy. Tingin niyo ba, may pag-asang magkabalikan si Mommy at Daddy? Si May naman ang nagsalita. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Tiyak ka kung gagana tong plano natin, isa pa. May isang plano pa tayo. Basta ang isipin lang natin, darating din ang araw na magkakabalikan din ang mga magulang natin, okay? Sabi ni Augustus para bigyan ng pag-asa ang kanyang mga kapatid. Matapos ang naging pag-uusap na yon, nung magkakapatid ay bumalik na nga rin sila kagad sa restaurant. Sakto namang sineserve na nga ang mga order nila kaya nagsimula na nga rin silang kumain. Siya nga po pala, napag-usapan po kasi namin ng mga kapatid ko na mamamasyal po sa park at saka magpipiknik po dahil sobrang tagal na rin po nung huli po naming nagawa yun eh. Mommy, Daddy, ayos lang po ba kung gawin po natin yun na kasama po sina Mr. Kian at Miss Thea? Pagbubukas nga ng panibagong topic ni June. Nice idea. Ang totoo niyan, these past few days, naisip ko nga mag-picnic sa park kaya gawin natin yan. Mabilis na pagsang-ayon naman ni Kian. Same here. Sabihan niyo lang ako kung kailan. Go ako agad dyan. Pagpayag naman ni Thea, na-excited pa nga ang tono ng boses. Napatingin naman ng mga bata sa kanilang ina. Ha? Ayos lang din sa akin. Sige, gawin nga natin yan. Nakangiting sagot ni Megan. Ngunit batid mong pilit lamang ang ngiting ipinakita nito. How about you, Brian? Game ka ba? Palingan ni Thea sa katabing si Brian na kanina patahimik at waring walang balak nga na sumagot. Ilang segundo rin nilang hinintay ang sagot ni Brian. Ngunit may wala talaga itong balak kaya naman ang batang si Augustus na ang siyang nagsalita para sa kanyang ama. Siyempre si Daddy pa, game na game yan siya. Masiglang boses ng bulalas pa nga ni Augustus. Inunahan na nito ang kanilang ama dahil may kutob na silang baka hindi ito pumayag. Gusto pa sanang umalma ni Brian, ngunit sa huli ay mas pinili na lamang nitong manahimik at sumabay sa agos. Matapos nilang kumain ay nagkayayaan na rin silang umuwi sa kaniya-kaniya nilang bahay. At lumipas ang ilang araw ay sumapit na rin ang pinakahihintay na sandali ng mga bata kasalukuyan. Silang nasa isang park at nakaupo sa nakalatag na tela kung saan maraming pagkain sa paligid nila. Abala si Megan sa pagkuha ng mga selfie nila ng mga bata nang bigla na lang siyang yayain ni Kian. Nakukuhanan sila nito ng picture. Tuwang-tuwang pumayag naman si Megan kaya tumayo sila at medyo lumayo. Saka nagsimulang mag-posing habang nakangiting hawak ni Kian ang isang kamera at kinukuhanan ng litrato ang mag-iina. Mukhang close na close ang ex-wife mo at ang kaibigan niya. Gaano ba sila katagal magkakilala? Biglang tanong ni Thea kay Brian habang pareho nilang pinagmamasdan ang mag-iina. Magkaibigan na sila since high school. Walang ganang sagot ni Brian habang nakabusangot ang muka. Alam mo ba, lang naman to sa observation ko ha. Pero tingin ko may pagtingin talaga si Kian sa ex-wife mo. Halata eh. Kung paano niya tignan si Megan, tignan mo. Sad pa nga ni Thea. Mas lalo namang naging aburido nga si Brian sa kanyang narinig. Kaya bigla itong tumayo at lumapit kay Kian. Ako na ang magpipicture sa mag-ina ko. Biglang hinagaw nga ni Brian ang kamera mula kay Kian, kung saan bahagya rin itong itinulak ang lalaki. May problema ka ba sa akin? Sad nga ni Kian na animoy hindi natuwa sa biglang pagtulak sa kanya nito. Wala akong problema sa'yo, pero baka ikaw meron. Buwelta naman ni Brian sa kalmadong boses. Huwag ka nang mag-deny. Halatang halata naman na may problema ka sa akin eh, bakit? Dahil ba nagkakamabutihan na ulit kami ni Megan? Yun ba ang hinihimutok mo? Naningkit ang mga mata ni Brian at sinamaan ng tingin si Kian dahil sa mga sinabi nito. Samantala, takang-taka naman ang mga itsura ng mag-iina habang pinagmamasdan ang dalawang lalaki dahil wala silang alam sa kung ano ang nangyayari hanggang sa bigla na lamang sinuntok ni Brian
Si Kian na siyang ikinagulat nila, kaya dali-daling nilapitan ni Megan ang dalawa. Brian, ano ba? Bakit mo sinasaktan si Kian? Tanong nga ni Megan. Wow, so mas kakampihan mo pa ang lalaki yan kesa sa akin, Megan? Ako na lang ba talaga ang palaging masama sa'yo? Napakulot nga si Megan. At sino ba dapat kampihan ko, ikaw? Ikaw nga yung nanuntok, di ba? Samantalang wala namang ginagawa sa'yo yung tao. Alam mo kung wala ka sa mood, hindi ka na lang sana sumama rito para hindi mo na lang naibubuntun sa iba yung pagka-bad trip mo. Gusto ko sanang maging masaya ang araw na to para sa mga bata eh. Pero hindi ko alam kung bakit mo yan sinisira. Nagtiimbagang na nga lamang si Brian sa narinig. Gusto mong maging masaya ang araw na to para sa mga bata o para sa sarili mo? Akala mo ba hindi ko napapansin? Na ikaw ang mas nag-e-enjoy dahil gusto mong nakikipaglandian sa lalaking yan? Bahagyang natigilan nga si Megan. Hindi siya makapaniwala sa mga nabitawang salita ng lalaki. Hindi niya rin nagawang makapagsalita dahil tumagos nga sa puso niya ang mga sinabi ng dating asawa na nagdulot ng kirot. Tinalikuran sila ni Brian at napatingala nga si Megan sa bughaw na kalangitan para pigilan ang pagpatak ng mga luha niyang nagbabadya. Mommy, ano pong nangyari? Bakit pa biglang umalis si Daddy? Nag-away po ba ulit kayo? Clueless na tanungan ng batang si May. Nang lumapit nga silang magkakapatid sa kanilang ina. Sinikap naman ni Megan nang umiti ng harapin nga niyang mga bata. Medyo nawala lang sa mood ang daddy niyo kaya medyo nagkainitan sila ni Kian. At medyo nagkasagutan kami pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman yun malala, mamaya babalik din ang daddy niyo. Turan nga ni Megan sa mga anak niya. Tumambay lang sila sa pwesto nila hanggang sa sumapit nga ang hapon. Ngunit hindi pa rin bumabalik si Brian. Mommy, bakit hindi pa po bumabalik si Daddy? Malala po ba talagang naging away niyo? Nakabusangot pa nga, napanguusisa nga ng batang si June. Umawang ang mga labi ni Megan. Tila ba hindi niya alam kung paano sasagutin ang anak. Lagi na lang po kayong nag-aaway ni Daddy. Malungkot na sad naman ang bunsong si April. Maglalaro lang po muna kami habang naghihintay kay Daddy. Paalam nga ni Augustus at niyaya ang kanyang mga kapatid. Sige basta wag kayong lalayo Pinanood lang ni Megan ang mga bata na maglaro sa hindi kalayuan. Walang siglang mga to at batid niyang naapektuhan ng quadruplets dahil sa pag-aaway nila kanina ni Brian. Megan, pasensya na. Mukhang kasalanan ko yung nangyari. Kung sana hindi ko na lang prinupok si Brian, baka hindi kayo nag-away. Sabi nga ni Kian, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Wala ka namang kasalanan eh. Saka noon pa man kahit nung hindi pa kami hiwalay, madalas naman talaga kami mag-away. Sabi lang ni Megan at tipid ng umiti. Nang sumapit ang gabi, ay sinimulan na nilang magligpit. Napatingin si Dea sa direksyon kung saan naglalaro kanina ang mga bata at napuno ito ng pagtataka nang makita niyang wala na ang mga ito roon. Nasaan ang mga bata? Reaksyon nga ni Dea na siyang nakakuha sa atensyon ni Megan at Kian. Dagling tumakbo si Megan para tawagin at hanapin ang apat niyang mga anak. Subalit hindi niya nakita ang mga ito na siyang nagdulot ng kaba sa dibdib niya. Nang mga sandaling iyon ay sakto naman ang pagbalik ni Brian. Brian, mukhang nawawala ang mga bata. Kagad na bungat nga ni Dea sa lalaki. Namilog ang mga mata ni Brian sa narinig. Nagtama ang mga mata nila ng kanyang ex-wife ngunit nagliring nagiwas ang tingin si Megan. Nabakas na nga ang labis ng pag-aalala para sa mga bata. Ano nangyari? Bakit nawawala ang mga anak ko? Tanong pa nga ni Brian. Malungkot sila kanina. Dahil nag-away na naman kayo tapos hindi ka pa bumabalik. Nandyan lang sila kanina naglalaro pero bigla na lang silang nawala. Feeling ko naapektuhan ng gusto ang mga yun dahil sa inyo. Mabuti pa hanapin na lang natin sila. Kami na ni Kian ang magkasamang maghahanap. Pagkasabi nun ni Dea, kagad nitong hinila nga si Kian at umalis nga patungo sa isang direksyon. Naiwan naman ang dating mag-asawa
Ngunit batid ang pagkailang sa isa't isa. Naunang naglakad nga si Megan at sinabayan na nga rin siya ni Brian. Maya-maya pa ay biglang napahinto sa paglalakad si Brian at nagsalita, "I'm sorry." Natigilan din si Megan nang marinig ang boses ng lalaki. "Kasalanan ko yung nangyari. Sadyang hindi ko lang nakontrol ang sarili ko kanina, masyado ako naging impulsive. I just hate it, seeing you being happy with another guy. Gusto ko lang din mag-sorry sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko dapat sinabi yun, I'm really sorry Megan. Inaamin ko nagsiselos ako." Napalanok nga si Megan sa narinig at unti-unting hinarap nga ang lalaki. Nagtamang kanilang mga mata. "Aminin ko na nasaktan din ako sa sinabi mo sa akin kanina. Lalo na't wala naman akong ibang iniisip kundi ang kapakanan lang ng mga bata. At aminin ko, nagsiselos din ako sa inyo ni Dea." Ibinali nga ni Megan sa ibang direksyon ng kanyang paningin matapos aminin sa lalaki na nagsiselos din siya. "Pero mali pa rin yung inisip mo noon. Nagumanti ako at ginamit ko si Kian para lang pagselosin ka." Dagdag na sabi nga ni Megan. Sumilay ang munting ngiti sa labi ni Brian at tumakbang palapit kay Megan. "Still nagigilty pa rin ako sa mga lupitawan kong salita kanina. At alam kong nasaktan kita. Next time, sisikapin ko ng kontrolin ang sarili ko." "Huwag mo nang isipin yun. Lahat naman tayo nakakapagsalita ng masakit at hindi maganda kapag nagagalit tayo o nasasaktan. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit nagsiselos tayo sa isa't isa. Kayong hiwalay naman na tayo." "Oo, hiwalay nga tayo. Pero hindi ibig sabihin na nawala na rin yung feelings natin para sa isa't isa. Naghiwalay lang naman tayo dahil hindi tayo magkasundo. At palagi tayong nagbabangayan patungkol sa mga bata. Pero mahal pa rin natin ang isa't isa. So I'm thinking bakit hindi natin subukan na ayusin ang relasyon natin. Subukan natin intindihin ang isa't isa. Masyado tayong nagpadalos-dalos sa mga desisyon natin kaya tayo naghiwalay. But now I'm willing to fix this. I'm willing to understand you. I'm willing to be your husband again. Kaya kung papayagan mo, pwede ba tayong maging mag-asawa ulit?" Nang mga oras na yon ay para bang huminto sa paggalaw ang kanilang paligid at ang tanging nakikita nila ay ang bawat isa. Taimtim na magkatitig ang kanilang mga mata habang bahagyang nililipad ng malamig na hangin ang kanilang mga buhok. Ilang beses na napakurap ng mga mata si Megan at napalunok hanggang sa tuluyan na rin niyang ibinuka ang kaniyang bibig para magsalita. "Yes, Brian. I'm willing to be your wife again." Unti-unting napangiti si Brian. Hinagkan niya ang noo ng asawa, sa kanya ito niyakap ninamnam nila ang sandaling iyon bilang muling mag-asawa. Makalipas lamang ang ilang minuto ay biglang napatikhim sina Kian at Dea na lingid sa kaalaman ng mag-asawa ay nandoon at nakatago lamang ang dalawa habang nakikinig sa kanila. "Sa tingin ko okay na kayong dalawa," komento nga ni Dea. Kumalas mula sa pagkakayakap nga sa isa't isang mag-asawa at magkahalong pagtataka at gulat na napatingin kina Dea at Kian. "Actually, kanina pa namin kayo sinusundan. I'm happy na nagkabalikan na kayo. And I think oras na rin para malaman yung totoo." Napakunot noo nga si Megan. "Ang totoo kasi niyan, paano lahat talaga namin to? Ng mga anak niyo. Gusto nilang magkaayos kayo at magkabalikan ulit. Kaya humingi sila ng tulong sa amin ni Kian. One day biglang tumawag sa akin si Augustus gamit ang phone ng daddy niya. At nakiusap kung pwedeng tulungan ko sila sa plano nila. Syempre hindi naman ako makatanggi, kaya pumayag ako. Ang totoo niyan, nagpatulong pa nga sila na gawing panggatong yung binabalak niyo na annulment paper." Salaysay nga ni Dea sabay natatawa pa. Tumango-tango naman si Kian. "Ganun din sa akin. Bigla akong tinawagan na may gamit ang cellphone mo, Megan. Humingi rin sila ng tulong sa akin, hindi ko rin nagawang tumanggi. Gusto nilang pagselosin kayong dalawa para ma-realize nyo ang nararamdaman niyo para sa isa't isa. And eventually magkabalikan din kayo." Paglalahad naman ni Kian. Parehong rumihistro ang gulat na reaksyon nga ng mag-asawa.
Animoy, labis na hindi makapaniwala sa kanilang nalaman. Sino ba kasing mag-aakala na ang lahat pala ng plinano ay plano ng mga bata? I was once a wife pero nakipag-divorce ako. At gusto ko lang din kayong payuhan bilang may karanasan na rin ako sa buhay mag-asawa. May pagkakataon na hindi kayo magkakasundo pero sa huli marirealize nyo na ang isa't isa pa rin ang magiging takbuhan nyo. Isipin nyo lang ang mga anak nyo. Kung may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan nyo ng mabuti. Lahat naman ang nadadaan sa maayos na pag-uusap eh. Lagi nyo lang tatandaan yung mga pinangako nyo sa isa't isa nung kinasal kayo. Kasi yun yung bagay na pinagsisihan ko. Dahil masyado ako nagpadala sa emosyon ko at nagpadalos-dalos sa emosyon at desisyon. Litanya nga ni Dea. Sa mag-asawa tipid ng ngumiti. Ako naman, wala pa akong karanasan sa buhay may asawa. Pero bilang kaibigan, pipiliin ko lang na maging masaya ang pamilya nyo. Sad naman ni Kian. Halos mangilid naman ang mga luha nga ni Megan dahil sa kanyang mga narinig. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi honestly, nagulat talaga ako at hindi pa rin magawang mag-sink in sa utak ko ang lahat. Pero gusto ko lang magpasalamat sa inyong dalawa at hangad kong maging masaya rin kayo. Anyway, mukhang nakalimutan nyo ng tungkol sa mga bata pero wag na kayong mag-alala. Kasi sabi nila sa treehouse daw sila pupunta. So I guess doon nyo lang sila talaga mapupuntahan at makikita. Wika nga ni Dea at tuluyan na nga silang nagpaalam sa isa't isa. Sa treehouse ay magkakatabing nakaupo ang apat na kambal habang hawak nga ni Augustus ang kanyang cellphone at naghihintay ng update mula kay Dea. Hindi naman nagtagal ay nag-message na nga rin ito na siyang binasa ni Augustus. Ang sabi ni Miss Dea, nagkabalikan na raw si Mommy at Daddy. Bulalas nga ni Augustus. Talaga? Yay! Reaksyon nga ni June. Dahil sa magandang balita ay nagtatalon sa tuwang magkapatid. Ibig sabihin, tagumpay ang naging plano natin. Ngayon hindi na tayo magkakaiwa-hiwalay dahil babalik na ulit tayo sa bahay. Mabubuo na ulit ang pamilya natin. Wika pa nga ni June. At sana hindi na rin mag-away sina Mommy at Daddy. Tanging hilinga ng batang si April. Maya-maya pa ay dumating na nga rin sa treehouse sina Megan at Brian na may matamis na ngiti sa mga labi. Mommy, Daddy, masaya po kaming apat na nagkabalikan na po kayo. Sana po hindi na rin po kayong mag-away at wag na rin po sana kayong maghihiwalay para lagi pong buo ang pamilya natin. Malapad ang ngiting bungad nga ni April sa kanyang mga magulang. Mga anak, sorry ah. Sorry kung hindi namin naisip ng lubos na pala talaga kayong naapektuhan dahil sa naging desisyon namin ng daddy nyo. Pero na-appreciate ko rin yung ginawa ninyo. Mahal na mahal namin kayo at wala kaming ibang inisip kundi ang kapakanan nyong lahat. Sana mapatawad nyo kami ng papa nyo sa mga maling desisyon namin. Hayag nga ni Megan sa mga bata. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko naisip yung mga bagay na pwedeng makasama sa inyo at hindi. Sorry kung ginagawa ko lang kung anong gusto ko. Simula ngayon, mas iintindihan ko na ang mommy nyo. Bilang padre de pamilya, responsibilidad kong pasayahin kayo. Promise ko rin sa inyo na hindi ko aawayin ng mommy nyo. Litanya naman ni Brian. May kasalanan din naman ako. Mali rin na hindi ko iniisip yung mga gusto mong mangyari lalo na. Para din naman yun sa mga bata. Mga anak, sorry kung masyado ako naging stricto sa inyo. Mommy, Daddy, naiintindihan naman po namin kayo eh. Hindi naman po kami nagagalit sa inyo kasi alam naman po namin na kapakanan lang din po naming magkakapatid ang iniisip po ninyo. Ang gusto lang naman po talaga namin magkabati na po kayo at mabuo po ulit ang pamilya natin. Malungkot po kasi ang bahay simula po nung umalis po kayo ni Mommy kasama si April at May. Saad pa nga ni June. Napangiti ang mag-asawa at niyakap nila ang kanilang mga anak. Nang gabing iyon ay nanatili sila sa treehouse bilang isang buong pamilya at nang sumikat ang araw ay wala silang sinayang na oras dahil kaagad ding bumalik sa dati nilang bahay. Sina Megan kasama ang dalawang anak. Labis naman ang tuwa ng mga magulang niya
nang malaman na nagkabalikan na sila ni Brian. Matapos mag-shower, paglabas ng banyo, ay kaagad niyakap ni Brian ang kaniyang asawa. Sobrang namiss kita, asawa ko. Simula nang bumalik kayo, pakiramdam ko nagkaroon na ulit ng buhay ang bahay na to. Ang totoo niyan, hindi ko talaga kaya na wala ka sa tabi ko. Sinikap ko lang kayanin dahil alam kong malaki rin naman ang naging pagkukulang ko bilang asawa mo. Sinseridad nga, nasaad ni Brian. Miss din kita ng sobra, asawa ko. Ang sarap pala sa pakiramdam na bumalik dito at buuin ulit ang pamilya natin. Sana lang, hindi na tayo maghiwalay ulit. Kumalas sa yakap si Brian at sinimulang halikan ang bawat parte ng mukha ng asawa na siyang nagdulot ng kiliti kay Megan. Lahat ng sayo na miss ko, maliban lang sa mga bangayan nating dalawa. Hirit pa ni Brian at pareho silang natawang mag-asawa. Ilang araw na lang ay enrollment na ng mga bata, kung kaya't nagtipon-tipon sila sa sala para nga pagdesisyunan kung saan nga ba mag-aaral ang 4 na kambal. Ilang days na lang magsisimula ng enrollment. Ngayon kailangan nating mapag-usapan kung saan kayo mag-enroll dahil ayaw naman namin kayong paghiwalayin na magkakapatid. Panimula nga ni Brian habang katabi niya ang asawang si Megan at magkatabing nakaupo ang 4 nilang mga anak sa kaharap na sofa. Sorry, asawa ko, pero gusto ko talagang masubukan nila mag-aral sa public school sabi ni Megan sa asawa. Parang hindi na talaga magbabago pa ang kanyang desisyon. As much as I want to enroll these kids sa private school, nire-respeto ko pa rin ang desisyon mo. Naisip ko na hindi mo naman gugustuhin ipasok sa public ang mga bata kung alam mong hindi yun makabubuti sa kanila. Kaya payag na akong sa public sila mag-aral. Nakangiting tura ni Brian. Lumapad ang ngiti sa mga labi ni Megan dahil hindi na nakipagtalo pa sa kanya ang kaniyang asawa. Kaya naman dahil sa tuwa ay mabilis niya itong niyakap. Binalingan naman nila ang kanilang mga anak para ang mga ito naman ang tanungin. Siyempre hindi lang kami ng daddy niyo ang kailangan na magdesisyon. Gusto rin naming malaman kung saan niyo mas prefer mag-aral. Kami po ni April gusto po naming mag-aral sa public school para maranasan po namin yung mga sinasabi ni Mommy. Nakangiting tugon nga ni May. Kayo mga anak, saan niyo gustong mag-aral? Baling naman ni Megan kina Augustus at June. Ang totoo po niyan, gusto po naming mag-aral sa private school. Sagot nga ni Augustus, unti-unting naglaho ang ngiti. Sa labi nga ni Megan, saka sila nagkatinginan ni Brian. Sigurado ka ba dyan, anak? Paninigurong tanong nga ni Brian. Kagad namang tumango si June. Opo, Daddy, pero noon po yon. Ngayon, gusto rin po naming mag-aral ni Kuya Augusto sa public school para kasama po namin si Mia at April. Kung saan po nila gustong mag-aral, doon na rin po kami mag-enroll bilang mga kuya nila. Kailangan po naming magpaubaya. Hindi naman po kasi kami pwedeng maghiwa-hiwalay dahil kami po ni Kuya Augustus ang magbabantay at magpoprotekta kini April. Paglalahad ng batang si June na siyang nagpaantig na sa mga puso ng mag-asawa. Eh di kung ganun kayong 4 ay mag-aaral sa public school. Bulalas nga ni Brian. Siya nga pala, nag-submit na rin pala ako ng resignation letter sa boss ko. Ani nga ni Megan, magre-resign ka na? Tumango si Megan sa kanyang asawa. Gusto ko kasing mag-focus dito sa bahay para mas maalagaan ko kayo ng mga bata. Napuno ng galak ang kanilang mga puso at napuno ng mga ngiti ang kanilang mga labi. Inakbayan ni Brian ang kaniyang asawang si Megan habang masaya silang pinagmamasdan ang 4 nilang mga anak na siyang excited na sa pag-aaral. Lumipas ang 1 buwan at naging masaya naman ang experience ng mga bata sa pag-aaral sa public school dahil nakatagpo rin sila doon ng maraming kaibigan. Ngayon ay nasa isang hotel sila bilang venue sa ginanap na surprise ng ama ni Megan sa kaniyang ina. Nag-propose lang naman kasi ito sa pangalawang pagkakataon at ng mga sandaling iyon ay hindi na napigilan ng ina ni Megan na maging emosyonal na siyang nagbahagi ng speech sa lahat ng mga taong naroroon. Sobrang saya rin ni Megan para sa kaniyang mga magulang.
Dahil kahit na matagal nang nagsasama ang mga ito, nandoon pa rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Sana maging katulad tayo ni Mama at Papa. Sana magkasama pa rin tayo hanggang sa magkaroon na tayo ng mga apo. Ani nga ni Megan nang tignan nga niya ang kanyang asawa na nasa kanyang tabi. Uminom naman ng wine si Brian bago nga niya binalingan ang asawa. Sure yan, tingin mo ba pakakawalan pa kita? Kung gusto mo pwede rin kitang pakasalan kahit ilang beses pa. Namula ang mga pisngi ni Megan sa narinig. Ilang sandali pa ay namayani ang isang mabagal at romantikong musika sa buong venue na siyang nakaagaw sa pansin ng mga naroroon. At doon ay nagsimula na ring magtungo sa dance floor ng mga magkakasintahan para sumayaw. Halika, sayaw rin tayo. Yaya ni Brian nang tumayo ito at ilahad ang kaniyang palad sa kaniyang asawa. Nakangiting inabot ni Megan ang kaniyang kamay at nagtungo na nga rin sila sa gitna para magsayaw. Nasa bewang ng asawa niya ang mga kamay ni Brian, habang nasa balikat naman niya ang mga kamay ni Megan at mabagal na sinasabayan ng musika. Naalala mo ba nung unang sayaw natin? Pagbabalik tanaw ni Brian. Oo naman, nung kasal natin tapos biglang namatay lahat ng ilaw kasi nag-brown out. At naisipan nating tumakas kasi gustong gusto mo na akong masolo, kaya nabuo natin yung quadruplets natin. Natatawang kwento nga ni Megan. Tumango-tango din si Brian sabay napatawa. Pero super proud ako sa'yo. Kasi kinaya mong dalhin sa sinapupunan mo yung mga anak natin at naisilang mo sila ng maayos kahit na nahihirapan ka noon. Kapag naalala ko yung moment na yon, mas lalo kong na-realize kung gaano kayo kahalaga sa buhay ko. Kaya sorry kung kinukontra kita sa mga paraan na gusto mo, kung paano palaki ng mga bata. Ikaw ang ina nila. Ikaw ang nagdala sa kanila. At ikaw ang nagsilang kaya alam kong mas alam mo kung anong makakabuti sa kanila. Nagsisisi ako na pinairal ko ang pride ko at nakikipag-away pa ako sa iyo para ipilit ang gusto ko. Pero pangako magiging mabuting asawa at ama na ako sa inyo. Naiintindihan naman kita Brian. Kaya kalimutan na natin yung mga awayan natin noon. Ang mahalaga yung ngayon. Basta masaya ako, nabuo na ulit ang pamilya natin. Pangako ko rin na mas magiging mabuting asawa at ina ako sa inyo ng mga bata. Nagpalitan sila ng ngiti habang nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Unti-unting naglapat ang kanilang mga labi at sa gitna ng dance floor ay inangkin nila ang moment na yon na para bang kahit maraming tao sa paligid ay sila lamang ang nandoon. Napangiti ang mga tao sa kanilang paligid at ang pagmamahalan ni Megan at Brian ay nagdulot ng pag-asa at kasiyahan sa lahat. Sinubok man ang kanilang pamilya ng hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan dahil sa magkaibang paraan ng pagpapalaki ng mga anak. Sa huli ay natutunan nilang isipin kung ano ang nararapat at hindi. Higit sa lahat ay sinikap nilang intindihin ang hangarin ng bawat isa na siyang nagbalik at nagpaayos sa kanilang relasyon. Sobrang mahalaga ng maayos na komunikasyon sa anumang klase ng relasyon at mainam na pahalagahan ng pamilya dahil ang pamilya ay maaaring maging sandigan sa pagharap sa mga pagsubok at hamon sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Megan at Brian. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan. Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora,
Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Cristina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone. Naitan Canada, Lisa Lisa, Eli Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilia, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Eli Evangelista Anderson, Jalen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Marilu Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Forteza of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navarez, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban,
Remedios Salmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Tiptorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Lloyd Agabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hoson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adel Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.